Ibinigay ni Coach Chot Reyes ang rason bakit sila kinapo sa Game 7 na tuluyang angkinin ng Barangay Ginebra ang panalo. Emotional namang binahagi ni Justin Brownlee ang kanyang mensahe sa fans ng Barangay Ginebra matapos talunin ng TNT. At si Coach Tim Cone, ipinagsigawang si Justin Brownlee ang greatest of all time sa hanay ng mga import. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pag-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ng media, itinuro ni Coach Chot Reyes ang alam niyang rason bakit sila tinalo ng Barangay Ginebra sa dikdigang Game 7. Hirit niya, hindi umano siya nagre-reklamo sa referee, pero sa tingin niya, ito talaga ang naging rason. Narito ang kanyang dahilan. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa spin na foul trouble si Simak. Kaya lang baka sabihin na naman nagre-reklamo ako sa mga referee. Hindi ko ito ginagawang dahilan. Pero kung tatanungin niyo ako, yun ang naging turning point ng laro. Nanalo yung mas mahusay na team. Wala akong masasabi doon. Napakaganda na nilarong depensa ng 5G at hindi na kami nakascore ng mga panahon na kailangan namin. Ang dami naming stops Napigilan namin sila na makascore ng higit 90 points. So unang-una, may point naman si Coach Chot nang sabihin niyang naging turning point ang foul trouble ni Chris Makala, di ba? Habang nasa loob kasi si Chris, hawak pa ng TNT ang lamang at kontrolado pa nila ang takbo ng laro. Nang makuha niya ang kanyang ika-4 na foul sa third quarter, napilitan siya maghinay-hinay at naupo rin sa ilang mahalagang minuto, di ba? Doon mismo nagsimulang makahinga yung Barangay Ginebra at makabuo ng momentum. Pangalawa, makikita rin sa takbo ng laro na kahit lamang pa ang TNT, 63-56 matapos ang magkasunod na tres ni Jordan Head, hindi nila napanatili yung bentahe. Habang wala si Chris sa kanyang karaniwang agresibong laro, nagawang bumira ng Barangay Ginebra ng 12-0 run para maagaw ang kontrol. Sa isang Game 7 mga ka-playoffs, minsan isang maikling stretch lang ang kailangan para tuluyang magbagong direksyon ng laban, di ba? At yun ang nangyari doon. Pangatlo, gusto rin natin yung sinabi ni Coach Chot na mas mahusay ang Barangay Ginebra sa gabing yun Hindi niya tinago yung frustration niya, pero kinilala pa rin niya yung ginawa ng Barangay Ginebra. Siyempre kasama doon yung reklamo sa referee. Dati kasi bawat talo may reklamo siya sa referee, di ba? Kaya parang tumatak sa isip ng fans na nagre-reklamo siya sa officiating. So okay yun na kahit paano wala siyang sinisi talaga sa pagkatalo ng TNT. And sa totoo lang mga ka-playoffs, malaking bahagi ng panalo ng Barangay Ginebra yung depensa nila at napilitang kumuha ng mahihirap na tira sa mga pinakamahalagang sandali ng laro. Anyway, congrats pa rin sa TNT kasi imagine nasa ibaba sila ng standing pero kinaya nilang makarating sa Game 7 ng finals. Achievement po yun para sa isang koponan. Samantala, emosyonal namang ibinahagi ni Justin Brownlee ang kanyang saloobin sa panalong itinala ng Barangay Ginebra na ikapito sa kanyang resume. Sa kanyang madamdaming mensahe, sinabi niyang hindi niya umunoy nakala na maglalaro pa siya sa edad niya ngayong 38. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Ang fans na nagbigay sa amin ng lakas para lumaban at manalo. Nasa alanganin kami at talagang binigyan kami ng matinding laban ng TNT. Pero paulit-ulit na sinasabi ni Coach Tim sa amin na oras natin to. Sinabi rin Stephen Holt bago pa magsimula ang serye na oras na natin to. At yun, oras talaga namin. Napakalaki ng ibig sabihin nito para sa akin. 10 taon na nakalilipas kasi hindi ko inaakala na maglalaro pa rin ako sa edad na 38 at mananalo pa ng mga kampyonato. Pero sila ng mga tagahanga nagbibigay sa akin ng energy para lumaban. Maglaro para sa kanila, para sa aking pamilya, at ibigay ang buo kong makakaya. So kung ilalagay natin ang sarili natin sa position ni Brownlee mga playoffs, maintindihan natin Maintindihan natin kung bakit emotional siya pagkatapos ng laro. Isipin mo 7 conference din silang naghintay yung Barangay Ginebra para muling maranasan ang pagiging kampiyon, di ba? 3 beses pa silang nakarating sa finals pero TNT ang paulit-ulit na humaharang sa kanila doon. Bigo sila doon. Kaya nang sa wakas, sila naman ang makabawi at makapagpatalsik sa TNT bilang kampiyon. Ibang klase talaga yon. Iba yung pakiramdam doon. Ramdam din natin yung sinabi niyo na ito na yung time natin. Hindi yun yabang para sa akin. Buo ngayon ang paniniwala ng buong grupo na sa dami ng pinagdaanan nilang kabiguan itong mga nakaraang taon, dumating na rin ang pagkakataon nila na bumalik dito sa tuktok. At sa Game 7, pinakita nila yun sa paraan ng kanilang paglalaro. Lalo na sa second half, kung saan tuluyan nilang kinontrol yung laban. Parang mas lalo tayong humahanga kay Brownlee kapag naiisip natin na 38 years old na siya, pero siya pa rin ang pangunahing sandata ng Ginebra, di ba? Ilang araw lang pagitan ng kanyang 54-point at 52-point performances, di ba? Tapos sa Game 7, naglabas siya ng 30 points at 14 rebounds. Maraming mas batang malalaro ang hindi kayang gawin ng ganong klaseng sakripisyo sa finals.
finals. Kaya siguro napaluha siya kasi nga alam niya, hindi habang buhay ganito ang katawan ng isang atleta. At kung ako si Brownlee, siguro pinakamasarap sa lahat is hindi lang yung trophy. Kung hindi yung makita ang libo-libong fans na nananatiling sumusuporta kahit 7 conference silang naghintay ng kampyonato. Bunga na rin ang kampyonato, yung pinagsigawan ni Coach Tim Cone ng hindi lang paghanga kay Justin, kung hindi maging ang katotohanan. Katotohanan na maraming nagtaas ng kilay nang piliin ng Barangay Ginebra si Brownlee bilang import laban sa naglalakihang import ng kalaban. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Marami nagsasabi na hindi kami mananalo kasi masyadong maliit at masyado nang matanda si Justin. Pero muli na naman pinatunayan ni Justin na siya ang pinakadakilang import sa lahat ng panahon. So kung tayo si Coach Tim Cone mga playoffs, maintindihan natin kung bakit natin nasabi yan pagkatapos ng finals Sa loob ng maraming panahon paulit-ulit na may nagsasabing masyado ng maliit at matanda si Justin kumpara sa ibang imports. Pero paano mo pa kukwestiyonin ng isang player na umiscore ng 54 points sa Game 5 po yun, 52 points sa Game 6 at 30 points sa Game 7 sa edad na 38? Sa pinakamahalagang laro pa talaga sa pinakamalakas Kung ilalagay naman natin ang sarili natin sa isang fan na minsang nagtaas ng kilay sa pagpili ng Barangay Ginebra kay Brownlee at mas malalakas na imports ng ibang kuponan, aminin natin mali tayo, di ba? Habang ang iba kasi lamang sa tangkad at lakas, si Brownlee naman may lamang sa talino, sa puso at composure. And of course, kakayahang gumawa ng tamang play sa pinakamahalagang sandali. Ilang taon nang paulit-ulit niyang pinatutunayan na hindi lang taas at katawan ng sukatan ng pagiging dominanteng import, di ba? Sa totoo lang mga playoffs, parang ito ang naging pinakamalaking sagot ni Brownlee sa lahat ng duda sa kanya. Hindi sa salita kundi sa laro mismo. Habang marami nakatingin sa mas matatangkad na imports, siya naman ang nagdala sa Ginebra sa kampyonato. Kaya siguro para kay Coach Tim Cone, hindi na usapin kung isa siya sa pinakamagaling na import. Pagkatapos ng lahat ng yan, si Brownlee talaga ang GOAT ng mga PBA import. So guys, maraming salamat.